So naganap na nga po ang laban ng ating pambato na si Pinoy boxing legend, former 4 Division champion Nonito Donaire Jr. sa bansang Japan kontra sa Japanese knockout artist Rico Masuda. At sa kasamaang palad nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans ay bigong makuha ni Donaire ang panalo matapos itong matalo via 8-round technical knockout. May tsansa naman sanang manalo si Nonito, sadyang nalalamangan lang talaga ito sa counter at bilis ng mas batang Hapon. Bukod dyan ay nagtamo pa ito ng bitak sa kilay sa round 5, habang sa round 7 naman ay nagawa pa itong pabagsakin ni Masuda. Tapos pagpasok sa round 8 ay binawasan pa ito ng puntos ng referee. Kaya naman nagdesisyon na lamang ang corner ni Donaire na isuko ang laban sa pamamagitan ng pagbato ng tuwalya. Dahil dito ay 10 na ang talo ni Donaire sa professional boxing career niya. Kaya pananawagan ng mga fans na magretiro na daw ito sa edad na 43 anyos. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman nga po ng MP Promotions President Sean Gibbons na magbabalik sa ibabaw ng lona ang ating pambato na si former long-time IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angka sa April 25 sa ilalim ng Boxing Stars Promotions, kung saan dadayo si Angka sa Tijuana, Mexico para sa laban. Hindi pa naman po pinapangalanan kung sino ang kanyang makakasagupa kaya mag-abang lang po tayo ng updates. Ganun pa man ay magandang balita po ito dahil halos lahat ng mga matitibay nating pambato ay mapapanood nating lalaban sa susunod na buwan. Mauuna si former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico magsayo na lalaban sa April 5 para sa kanyang kauna-unahang laban sa ilalim ng Sufa Boxing Promotions at sa 135-pound lightweight division kontra sa former world title challenger Virgil McCrory. At pagkatapos niyan ay dadayo naman sa bansang Japan ang former Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon Tapales kontra sa former World Champion Yukinori Uguni sa April 14. At 4 na araw lamang pagkatapos ng laban ni Tapales ay magaganap na sa bansang Kyrgyzstan ang bigating mega showdown sa pagitan ng former 3 Division Champion Angas ng Pinas General Casimero at former 2 Division Champion Luis Neri. At sa April 25 naman ang laban ni Angkahas, kaya suportahan po natin ang ating matitibay na pambato. Samantala, mukhang malabo na nga pong mangyari ang bigating sagupaan sa pagitan ng WBC Welterweight Champion Ryan Garcia at current WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight Champion Shakur Stevenson. Ito po ay dahil ayaw pumayag ni Garcia sa kondisyon ni Stevenson na rehydration clause pagkatapos ng timbangan. Ayon kay Garcia ay kailanman umano ay hindi na siya lalaban ng may rehydration clause dahil yun umano ang pinakamalaking pagkakamali niyang nagawa dahilan kung bakit tinalo siya via knockout ni Gervonta Tank Davis. Habang si Stevenson naman ay sinabi din na hindi rin daw siya papayag lumaban sa kahit na sinong fighter sa welterweight division nang walang rehydration clause dahil lugi naman daw siya kapag ganun. Lalaban lang umano siya sa welterweight kung papayag ang kalaban niya na pumirma ng rehydration clause sa kontrata. Kaya naman kayo na lang pong musga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.